Happy Sabbath po sa inyong mga kapatid at Happy Vesper. Tayo po ay magalak at magpuri sa ating Panginoon dahil po tayo ay kanyang sinamahan sa buong isang linggo at tayo po ay kanyang pinagpala. Sa gabi pong ito, ang aking pong mensahe na isi-share sa inyo ay may pamagat na ang pangunahing balakid sa pagiging Kristiyanong laman. Sabi po dito, ang kahulugan ng pagiging laman ay nabubuhay sa pamamagitan ng karaniwang lakas at kakayahan na wala ang Espiritu Santo o di kaya hindi sapat na dami ng Espiritu. So, dito po, ano po kaya yung ibig sabihin ng pagiging laman? So, sinearch ko po to sa English kung ano po ba yung ibig sabihin. So, lumabas po sa Google ay fleshiness. Sabi ko, ano po yung fleshiness? Ganon. So, sinearch ko po ulit. Ang sabi po ni Google, the quality of having a lot of soft flesh. So, ibig sabihin, having a lot of soft flesh. So, malambot na mga laman. Kung ating pong i-relate ito sa ating topic, tayo po ay binibigyan ng katanungan kung ano po ba ang dahilan kung bakit tayo nanghihina at nanglalambot sa ating pagiging Kristiyano. Sabi po, ang dakilang tuntunin ng moralidad na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan ay ibigin ang iyong kaaway, patawari ng mga tao sa lahat, pagtagumpayan ng kasalanan at iba pa. Ito ay maaari lamang matamo sa pamamagitan ng banal na espiritu at hindi sa pagsisikap ng tao. Madalas po tayong mga Kristiyano ang pangunahing suliranin kung bakit po tayo nangihina dahil nakabatay lamang po tayo sa ating sariling lakas. Sabi po sa Roma 8 verse 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Ang isang nasasaklawan ng laman ay laban sa Diyos. Ito ay hindi nagpapasakop sa utos ng Diyos, ni hindi maaaring gawin ito. So, sinasabi po dito na ito isang katunayan at malinaw ay nagpapakita ng sapat na wala tayong kakayahan na gawin ang kalooban ng Diyos kung walang Espiritu Santo. Ang ating pangunahing tungkulin ay lagi nating kailangang gumawa ng pagpapasya para sa kalooban ng Diyos at tayo ay pagkakalooban ng Diyos ng kalakasan upang maisakatuparan ito. So dito po, ibinigay ang 6 na reason o 6 na maaaring dahilan na nag-aakay sa pagiging Kristiyanong laman. So, ang una daw po na dahilan kung bakit tayo nanghihina ay kamangmangan. So, sa ating kasalukuyang henerasyon o panahon, marami po ang nai-scam o naluloko, di ba po? Bakit? Dahil hindi nila inaaral ng masusi o binubusisi o nire-research ng malalim kung ano po ba yung sinasalihan nila o sinasalihan nilang grupo, di ba po? So, sabi nga po, meron nga pong kasabihan, ignorance is a sin. So, sabi po dito, ang pagkaunawa ng malalim sa doktrina ng katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya ay napakahalaga at makakapagpalaya sa atin. Kung ating ibibigay ang ating sarili ng lubusan sa Panginoon, tayo po ay pagyayamanin. Ipag-aaralan lang po natin ng malalim ang salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos sa Biblia. Ang tagumpay at pagyaman ng isang tao ay hindi nakabase sa kung ano ang taas ng kanyang pinag-aralan, sa dami ng kanyang pera o mga ari-arian, kundi paano ba natin isinasabuhay ang kalooban at kautusan ng Diyos. Tayo po ay inuutusan ng Panginoon na mag-aral ng mabuti at siliksikin ang kanyang salita. Pangalawang dahilan daw po, kawalang paniniwala o maliit na pananampalataya.
Tayo po ba ay sumusuko agad at humihiwalay na sa ating Panginoon pag tayo ay nakaranas ng mabigat na pagsubok sa ating buhay? Dahil ba tayo ay natatakot na baka akayin tayo ng Panginoon taliwas sa ating ninanais? Ito po ay nangangahulugan na hindi tayo lubusang nagtitiwala sa pag-ibig at katalinuhan ng Diyos. Sabi po dito, tayo ay manalangin ng mas matindi para sa tulong ng Diyos at magpasya na subukan ito ng mas maigi. So, pangatlong dahilan daw po ay mga maling palagay. So, sinasabi po dito, ang isang tao ay maaring mag-isip na siya ay puspos ng Espiritu Santo, ngunit hindi ito katotohanan at hindi ito maaari. So, ito po daw ay malimit na suliranin o balakid sa pagkakaroon ng Kristiyanong laman. So, dito po ay pinapayuhan tayo na lagi tayong manalangin, na lagi tayong mag-aral ng salita ng Panginoon at magkaroon ng kapakumbabaang loob. So, ang number 4 po na dahilan sa ating panghihina ay pagiging masyadong abala. So, yan po talaga, lalo na po sa panahon natin ngayon, di ba po? Tayo pong mga tao ay masyadong nabibigatan sa ating mga iniisip na tayo po ay wala na o sapat na panahon para makipag-ugnayan pa sa Diyos. Kinukuha na po lahat ng ating mga trabaho, ng mga ng ating mga gawain, sa mga schoolworks, o kung ano-ano pa man ang ating panahon upang tayo hindi makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Mga kapatid, kung tayo po ay nasa gitna ng ating kaabalahan na parang napakaabala na ng lahat, na parang laging may kulang sa inyong buhay, tayo po mga kapatid ay huminto muna saglit, mag-pause at manalangin tayo sa ating Panginoon. Manalangin tayo na tulungan niya tayo sa araw-araw, tulungan niya tayo na bigyan ng mga banal ng Espiritu, at tulungan niya tayong magkaroon ng contentment sa ating buhay. Ayan. So, ipanalangin po natin palagi na magkaroon tayo ng panahon sa Kanya. So, ang ikalimang dahilan daw po ay kasalanan ng nakatago o marahil ay paninirang puri. Ito daw din po ay kapos na ugnayan, ibig sabihin ay walang ugnayan sa kapangyarihan ng Diyos. So, tayo po ba ay lagi po ba tayong naninirang puri sa ating kapwa? Meron po ba tayong mga nakatagong kasalanan? Tayo daw po ay makipag-ugnayan pa rin sa ating Panginoon. Tinuturuan po tayo ng banal na kasulatan na laging makipag-usap sa ating Panginoon. At ang ika-anim na dahilan, ang huling dahilan, ay kalimitan ay kumikilos sang-ayon sa kanilang pakiramdam. Ayan, so ito daw po yung madalas na lagi tayong kumikilos sang-ayon sa ating ninanais, sang-ayon sa ating lakas, sang-ayon sa ating pakiramdam. So sabi po dito, ang salita ng Diyos ay nagsabi, ang matuwid ay nabubuhay ng may pananampalataya. Ako ba ay gumagawa ng desisyon sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos o sa pamamagitan ng aking pakiramdam o ng aking damdamin? Sabi nga po ni Roger Morner, ang mga espiritu ay ng tao ay hinihimok na makinig sa kanilang damdamin sa halip na sa salita ni Kristo at ng kanyang mga propeta. Sa hindi siguradong paraan ay maaring makuha ng espiritu ang pamamahala sa buhay ng mga tao na hindi namamalayan kung ano ang nangyayari. So, mga kapatid, sinasabi po dito na huwag po tayong kumilos sa ayon sa ating sariling kaparaanan o sa ating sariling lakas dahil tayo po ay maliligaw. Lagi po tayong humingi ng tulong sa Espiritu Santo. Lagi po tayong manalangin sa ating Panginoon. So dito po ay sinasabi na tinanggap natin ang buhay ng tayo ay isinilang. Upang mapagpatuloy ang ating buhay, kailangan po natin kumain, uminom, mag-exercise at iba pa. So kagaya din daw po ito ng spiritual nating buhay.
tayo ay mayroong Espiritu Santo sa pamamagitan ng bautismo ng tubig at ng Espiritu, upang itong espiritual na buhay ay manatili sa ating buong buhay. Upang mapagpatuloy ang ating espiritual na buhay, kailangan natin gumamit ng mga espiritual na kaparaanan na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, ang Espiritu Santo, ang salita ng Diyos, ang manalangin, ang ating mga patutuo at marami pang iba. So, nagwika si Jesus sa Juan 15 verse 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa iyo. So, sinabi po ni Ellen G. White, ang patungkol dito, ang pananatili kay Kristo ay nangangahulugan ng patuloy na pagtanggap ng kanyang espiritu, ng isang buhay na lubos at itinalaga at ipinapasakop sa paglilingkod sa kanya. Mga kapatid, kailangan po natin at tayo po ay nangangailangan na humingi araw-araw ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pananampalataya at ipasakop ang ating mga sarili sa Panginoon tuwing umaga kasama ang lahat ng ating tinataglay at kung anuman tayo. So, ito po ang aking mensahe sa gabing ito. Happy Sabbath po muli mga kapatid, and Happy Vesper po sa inyo.